Hi Beb! For today's video, I'm gonna show you the simple guide for BIR EAFS submission online. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. What is EAFS? Ang EAFS or Electronic Audited Financial Statements ay isang online submission portal ng BIR na ginagamit para mag-submit ng mga sumusunod: Audited Financial Statement or AFS, ITR or Income Tax Return Attachment, at iba pang required supporting documents. Beb, all you have to do is i-prepare muna ang documents mo. Dapat naka-scan na ang mga ito tulad ng AFS, dapat signed and notarized. Ito po ay sample lang, ilan lang po ito sa mga pages ng AFS namin. Income tax return, kasama dito po yung proof of payment, annual income return form, tulad ng 1702MX, at tax return receipt confirmation. Kung may iba pang required attachment para sa filing, isama nyo na rin po. Make sure na ang lahat ng document ay naka-PDF file. I-rename properly ang files, halimbawa, EAFS 9-digit TIN number, tax type, then yung tax year ended. Once na ready na po yung mga PDF files, pumunta po tayo sa official BIR EAFS website. Then, i-input lang po yung login credentials nyo sa AFS submission page, tapos i-click ang login. Before we proceed, ipapakita ko muna sa inyo yung profile tab. Dito po makikita ang company profile, authorized representative kung meron, at login information. Next po, i-upload natin yung mga documents. Click lang po ang file upload. Basahin po natin yung file upload policies para guided tayo at maiwasan ang errors. Dito rin po makikita ang required file names na pwede nyong i-copy para sure na tama ang format. Later, ipapakita ko rin po kung paano gawin ang proper file name format. Now, i-encode po natin yung tax period. Usually, ang pipiliin ay tax year ended at yung corresponding year. After encoding, automatic na po magre-reflect dito yung tamang file names ng documents na i-upload nyo. Dito nyo na rin po i-base yung pag-rename ng PDF files para sure na correct yung format. Next, i-attach po natin yung lahat ng required PDF files. I-click lang po yung Choose File. Then, hanapin sa folder kung saan nakasave ang documents nyo. Then, Upload. I-upload din po natin yung iba pang documents na applicable sa filing nyo. Make sure na clear at readable ang files. Kapag okay na po yung lahat, i-click lang po natin yung Submit. Basahin po ang Statement of Undertaking. Then, click ang Accept. There you go! Successfully uploaded na po yung files. Huwag pong kalimutan i-save yung Transaction Reference Number or TRN or di kaya itong transaction code as proof of submission. Pwede nyo po itong i-screenshot or i-print. Next, makaka-receive po kayo ng email confirmation from BIR, gaya nito. Para naman po ma-double check ang submission online, i-click lang po yung Transactions tab. Dito nyo po makikita ang transaction history. Para naman po makita yung details ng mga nasubmit nyo, i-click lang po ang i-icon sa action column. And there you go! Makikita nyo na po yung complete details ng submission, pati po kung ilang page bawat PDF file. So ganun lang po kadali ang EAFS submission online, basta complete ang documents ninyo. Hassle-free, walang pila, at no need nang pumunta sa BIR office. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa video ko. Please do not forget to like, share, and comment and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga bago kong video gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more.